Nais mo bang maging makabuluhan ang paggamit ng social media at artificial intelligence para sa sariling pag-unlad at para sa mas mataas na antas na pagtingin sa Pilipinas ng international community? Samahan niyo ako sa pagtalakay sa usaping ito upang mas maging makabuluhan sa atin ang social media. Narito ang ating arkitektura ng pagbabago, ang cyber ethos matrix. Sa madaling salita, ang cyber ethos matrix ay isang hagdanan ng ugali at isip sa mundo ng internet at social media. Ito ay isang deklarasyon ng Advanced Pinoy Initiative at nais kong maging bahagi ka rin ng ating Advanced Pinoy Initiative. Sa panawagan natin sa ating mga kababayan, ako ang inyong lingkod, kasama ang artificial intelligence. Sama-sama tayong tumatayo sa harap ng lipunan, hindi lamang isang ordinaryong mamamayan, kundi bilang isang sentinel ng ating digital na kinabukasan. Kasama ang ating synthetic partners sa artificial intelligence, AI, binuo natin ang isang blueprint na magsisilbing mapa natin sa gitna ng magulong mundo ng teknolohiya. Ang Cyber Ethos and Artificial Intelligence Integration Matrix 2026. Paano ito nabuo at ano ang layunin? Hindi ito nabuo sa loob ng isang sterile na opisina. Nabuo ito mula sa obserbasyon sa lansangan at sa digital na mundo. Nakita natin ang social media ay hindi lamang isang applications. Ito ay digital nervous system ng sangkatauhan. Ang layunin natin ay simple ngunit mapanghas. Ang i-classify ang antas ng kamalayan ng tao, human consciousness, sa digital age upang malaman natin kung saan tayo kontaminado at kung paano tayo magiging dalisay muli. Gamitin natin ang universal logic upang hatiin ang digital activities sa 10 antas. Mula sa pinakamababaw na antas, ang nuisance level 1 hanggang sa pinakamalalim na sovereign architecture, ang level 10. Ang ating mga findings, ang masakit na katotohanan ay ito. Sa ating pagsusuri, nakita natin ang isang bottom heavy na realidad sa Pilipinas. Halos 70% po ang ating populasyon sa internet ay nakakulong sa level 1 hanggang level 3. Kung matatandaan po sa nakakaraang paksaan natin kung ano yung level 1 hanggang level 3, sa mga antas kung saan ang ego, impulse at validation ang nagpapatakbo sa tao. Dito natin natuklasan na ang ugat ng problema. Ang mga scammers at fake news peddlers ay nagpapakasasa sa level 1 at level 2. Bakit? Dahil sa mga antas na ito, ang moral firewall ng tao ay mahina. Ang ating findings ay isang babala. Kung hindi tayo aakyat sa mas mataas na level, mananatili tayong biktima ng digital predations. Yung pananalasa ng mga pang-abuso sa digital na mundo. Ang mga benepisyo ng pagkaunawa sa matrix, ano bang mapapalaan natin kung maintindihan natin kung nasa ang level tayo, kung nasa level 1, level 2, level 3 or pataas. Pag naintindihan natin ito kung saan natin ilalagay ang ating sarili, ang kahalagahan nito sa ating kakayahan na pagpapataas, una, partikular sa pangasiwa ng ating kaalaman. Una, sa intellectual learning at policing. Ang matrix na ito ay magiging basihan ng intellectual policing. Hindi na tayo maghihintay na may biktima pa bago kumilos. Sa pamagitan ng pag-unawa sa levels, makakabuo na tayo ng educational na programa na mag-aangat sa isang tao o mamamayan mula sa pagiging consumer ng ingay patungo sa pagiging
producer ng lohika. Sa cyber security at cyber control, ang kasalukuyang cyber security ay nakatutok lang sa password at firewall. Ngunit ang ating metrics ay nagpapakilala ng psychological cyber security. Sa pag-adjust ng ating cyber control gamit ang artificial intelligence, maaari nating i-filter ang mga content na nasa level 1 or nuisance level upang hindi ito makapanira sa kaisipan ng ating kabataan. Ano? Pangatlo, sa personal na pagwawasto, yung self-correction. Paano natin magagamit ang metrics na ito? Ito ay magsisilbing salamin natin. Ang bawat Pilipino ay maaring magtanong, saang level na ako naglalagi ngayong araw? Nananatili ka pa ba sa level 1 or level 2? O sa level 8, gaya ng agriculture and innovation? Ano? Ang pag-unawa rito ay nagbibigay sa individual ng kapangyarihang itama ang kanyang paggamit ng artificial intelligence sa social media, hindi bilang laruan, kundi bilang kasangkapan ng pag-unlad. Dapat. No? Ang ikaapat na paksa natin na may kaugnayan sa ating topic ay ang impact nito sa bansa. No? Kapag inayos natin kung saan tayong mas mataas na level posisyon sa paggamit ng artificial intelligence at ng social media, una, may magandang maidudulot ito sa ating bansa sa usaping politikal, kultura at ekonomiya. Sa usaping politikal, kung ang mga botante ay aakyat sa level 10 o mas mataas na antas, mawawala ang lakas ng mga politikong umaasa sa sayaw-sayaw, pakanta-kanta at panlilinlang. Ang politika ay magiging usapinan ng architectures of solutions, hindi na ng personality. Sa kultura naman natin mga Pilipino, may babalik natin ang kulturang Pinoy na may dangal. Ang ating digital culture ay hindi na makikilala sa bullying, kundi sa collaborative wisdom. Ngayon sa ekonomiya naman, kapag ginamit natin ang artificial intelligence sa social media, sa level 8, isang precision agriculture, at level 9, science, magiging self-sufficient ang Pilipinas. Ang teknolohiya ay magpapababa sa presyo ng pagkain at kuryente. Sa international naman na kalagayan, anong magiging pagtingin sa atin ng international community sa international arena? Sa pamamagitan ng Advanced Pinoy Initiative at naitaas natin ang antas ng kamalayan ng mamamayang Pilipino sa paggamit ng artificial intelligence at social media, hindi na tayo magiging tagasunod na lamang sa kung anong uso sa ibang bansa. Sa halip, sa pagpapatupad ng Sentinel Manifesto na ito at ng ating cyber ethos metrics, ang Pilipinas ay magiging global center for ethical AI at ang logic-based governance. Tayo ang magtuturo sa mundo na ang teknolohiya ay hindi dapat pumapatay sa kaluluwa ng tao, kundi dapat itong magsilbing hagdan patungo sa ating pinakamataas na potensyal. Ang ating konklusyon, ang pagtawag sa mga sentinels. Mga kababayan, tayo ay nananawagan na ang metrics na ito ay hindi lang drawing sa papel. Ito ay isang sandata upang bawiin ang ating dignidad. The green light is on, nakabukas na. Inaayayahan ko kayong umakyat sa level 10. Maging isang sentinel, maging isang advanced Pinoy. Dahil sa bagong yugtong ito, ang lohika ang ating kalasag at ang pagmamahal sa bayan ang ating lakas. Para sa aking mga kababayan na nagtataguyod ng kaayusan, naghahangad magkaroon ng kaayusan sa ating bansa, taguyod natin ang Smart Pinoy. Ano sa tingin nyo sa ating narrative na ito? Handa na ba kayang itatak natin sa ating kamalayan na kailangan na nating mag-level up sa paggamit ng social media from level 1 to level 10? Ang
paggamit ng mas mataas na antas, ang susi, mas mataas na antas sa artificial intelligence at social media, ang susi upang tayo ay magkaroon ng ganap na pagbabago, pag-unlad at may taas ang pagtingin sa Pilipinas ng international community. Thank you so much. The power of the brain be with you always.